ato sing i-discuss ang gitawag na ang first nato ang module isang ato ang subject is gitawag nato na IBSM. Okay? So pag musulti ang IBSM, Inductive Bible Study Method. So ang word na ginagamit nato diri sa tuang principle sa tuang pagtuon sa Biblia, isang tawag nato inductive. Okay? So actually daghan klase sa pagtuon sa Biblia, daghan method. Pero sa The Bible Academy, mas among ipili, no? Ang pagtuon sa Bible inductively. Kasi ang iyang opposite sa inductive is yung tawag nato na deductive. Okay, sige sa mga farmers nakatry na farm. Okay. Di ba natin ginawa word, di ba po familiar sa itong word inductive? Or from the word induce? Di ba yung induce? For example, ang isang kabangga, dili pa niya panahon yung bunga, ako siyang i-induce para at least bunga sa dili season. Or halimbawa sa mga nanay na mga nakay, nang dili pa kayo mga nasa kailangan sa induce para ma-induce yung pagawas. So ibig sabihin, ang atuang method na ginasunod is inductive. So in layman's term, ingani, pag musulti kang inductive, you let the scripture interpret for itself. That is what we call inductive. So atuang pagawason, kung unsa ang meaning sa teksto. Ayaw butang. So na ko So pag musulti kang inductive, wala ka nagabutang idea sa text kung hindi imong i-induce. Pagawason nimo ang idea sa text. Kasi ang iyahang ang opposite niya is deductive. Pag musulti kang deductive from the word deduct, ibig sabihin, nagbutang ka o idea. Tama? Okay, so, dili, atuan ni siya tanawon. Ang pangutanan nato diha, ang pwede nato i-question, Pastor, paano ba po mo-study of Bible inductively? So sa pag-study nato sa Biblia inductively, natay tulo ka process na kung buhaton. O ganito ka process, dili ni siya pwede na ito i-shortcut. Kaya ganito process siya, o din siya dapat nato maging discipline para mahubad nato ang Biblia inductively. Kasi kumusulti kang inductive from specific to general. Ang deductive from general to specific. So mostly baliktad kung deductive mo na itong learning sa Bible, nag-start ng general to specific. Actually, you cannot get the general idea pag di ka mo sugod sa specific. Tama? So dapat din ito sugod sa Gospels para makita na ito ang iyahang idea. Okay. So sa tuwang pag-study inductively, so natay tulo ka process. Ang first na itong process is observation. Ang next na itong process is interpretation. Ang next na itong process is application. So ibig sabihin, when we study the Word of God, ayaw kag-start sa interpretation. But because by principle, dili ka maka-interpret sa Bible kung di sa observe. O dili po ka-apply kung wala kayong observation and interpretation. Okay? So murang nga yung illustration ba? Okay. So ang process is OIA. Okay. Ganun kailangan ka observe? Because ang observation padulong sa interpretation, natay gitawag na yung kita nyo Okay, ang tawag na itong tawag natin sa gray areas. Meaning, na ay mga portion sa Bible na dili mo siya diretsyo ma-interpret kung dili kang observe. So na ay gray areas, ang observation padulong sa interpretation. So which is kailangan din mo observe. Para kung saan, para ma-bridge mo na siya. Masabtan mo ang iyang gray areas. Karon, pag observe mo interpret ka, okay na, na-bridge mo itong gray areas, nasabtan mo, pero ang problema mo ni. From interpretation to application, nadya kung siya gray areas. Nga naman, dili tanan nga imuhang i-interpret, hindi siya ma-apply directly sa tuwang panahon. Kaya because sa application niya, is dapat masabtan sa limong iyang interpretation. Intindihon mo siya, paano mo siya ganito sa pitawag na ito ng universal principle niya for us to apply a certain passage. Kasi, naay mga passage siya, kung isang paningani, dili tanan na command sa ilaha sa una is also command to us sa panahon natin karon. So, di na sila really apply. For example,
Gisugo sila sa Ginoo sa una, ang panahon sa Sabat, dili sila mo, bisa mo sundod o kahoy. Di ba? Naman na dito. So, kalau doesn't mean, nagkaroon mo sa tuwa, di mo kami sundod o kahoy. Naay kuman sa ilaha, nga para lang sa ilaha. Napoy kuman sa ilaha, nga pwede po sa tuwa karon. So, ibig sabihin, naagi na siya gray area from interpretation to application. So, that's why itong buhaton, kailangan na itong observe para ma-bridge na ito ang gray area padulong sa interpretation. Kung kailangan na itong interpret para ma-bridge na itong area padulong sa application. Kaya nga ang principle ni ngani. For us, na naatay accurate interpretation is dapat accurate ang observation. Kung gusto na ito magkaroon of a right or correct application, dapat tama ang iyong observation and interpretation. So, dili mo pwede ang galon. Now, mo-observe ka, tapos mo-apply ka diretsyo. Kaya kung mo-observe ka, tapos mo-apply ka diretsyo, ang tawag sa iyong mga anak, okay ka. Okay na ka. Ako na so, ibig sabihin hindi pwede, wala shortcut. Or, pwede po mo ang galon ng observation, ma-interpret ka, ma-apply ka. Hindi pwede. E nga naman, how can you interpret without observation? Kaya ang imuhang interpretation mo, agad na siya sa imuhang observation. So, meaning to say, observation is your foundation to have an accurate interpretation. Muna siya nga study sa pulong sa Ginoo is very important. So, ang observation, ang iyang layman's term na study. So, word ni God. Okay? So, ganoon. Pastor, kung saan mo yung observation, kasi buhaton ako ani. Pag observation, ang ibig sabihin sa observation, you should communicate to the text. Nga ng observation. Ibig sabihin, makikistorya ka sa teksto. Paano ka makikistorya? Labay ka og 5 W's and 1 H. Mauning observation. Halimbawa, Philippians 4:13, ma'am. Diba? Gamito na ito ang 5 W's and 1 H. Okay. Sa Tagalog, kung saan sa Bisaya, kung saan yung 5 W's. Kung saan ang buong Tagalog? Insa. Ang Y. Nano. Ang when. Ano sa? Ang where. Asa. Ang saba. Why, when, where. What. Unsa. Okay. So, karon sa Philippians 4:13, kasi nindot ka ng pangutanan dito, kasi gusto niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Oh, hindi mo kung na word na unsa. Kasi mo pasabot ni Pablo na. Oh, you see? You're communicating to the text. Napata? Ganong gisulti man na niya. Asa lang subol ang iyang context ani? O kada nga mga pangutana. So, ibig sabihin, observation is throwing question to the text. Communicating to the text. Wag sama sa pulis ka. Pag naay crime scene nga nitabo iha, halimbawa diri, pagkadto sa pulis ana diri, na si papel ang ginagulitan, na si ballpen ang ginagulitan. Ayong pangutana na diya dayon, kinsa ang last niya kauban na? Asa na siya gikan? Taga-asa na siya? Pilay edad niya? Usang pangalan niya? Ya? Taga-asa na siya? Aasa na siya puyo? Kinsa ang last niya na istorya? Naba na siya nakaaway? So, ibig sabihin, mo na ang observation. So, pag mubasa ka o text or passage sa Bible, kailangan yun na umugana ang ato ang skill kung paano ta mo-observe. Diba? Wala namang kabalo, kung usahay, pag dili kita observant, usahay dila bugawas ang tawag nato ng misinterpretation. Diyan gawas ang misunderstanding. Nagwa to? Mao naman na uso ang term nato nga marites. Kasabot mo na marites? Kanang marites ng tuba, mo nag-observe, i-interpret ang diretsyon. Di ba? Pag dawat, ala, si ano dito, nag-marites mo. Kamo, ba tinuod ba? Ano tayo yung tao, kung hindi mo lang isulti dito. Huwag ka nagka pumuntanan. Asan mo na lang ba? Isa na sulti mo. Nakita ba mo? So, ibig sabihin, pag wala tayo observation, mo interpret ang diretsyo, I will tell you, kasagaran sa pag-interpret sa text, na wala nag-study sa Bible, musimangyo sa iyang interpretation. So, observation is crucial. This is the first step sa iyong study.
So, dili na siya mo pwede tanggalon. So, karon, pag nangutana na ka sa text, siyempre, kailangan sa tubag. Tama? O. Every time na ginatubag mo ang pangutana, ang tawag na to ana, interpretation. When you answer your questions to the text, ibig sabihin, you are now interpreting the passage. For example, who is the author of the book of Philippians? Ito bang mo? Paul, one of the 12 apostles. Paul, who is a former Pharisee, who became a believer of Christ. He encountered Jesus at the road of Damascus. So, ibig sabihin, na-interpret niyo ito imong pangutana. So, pag natubagin mo yung pangutana, ang tawag na ito, interpretation. Hello? Nagpano pa ako niyo, susundan ninyo? Okay. So, kung pangutana kung book term, halimbawa, kung saan ang word niya contentment. Pag word ang inyong pangitaon, o word ang inyong pangutanon, ayaw mo kadto kay Webster Dictionary. Dapat ang gamito ninyo nga book is katong Bible Dictionary. Kaya lahimang ang secular dictionary sa Bible Dictionary. For example, pag mo interpret ka og word nga love, sa Bible Dictionary versus Webster, 50 yun ang iyang meaning. Kasi sa Webster Dictionary, the way he defined love, it refers to affection. Affection sa usa ka tao. Pero pag abot mo sa Bible Dictionary, ang iyang meaning sa love na siya'y upat ka klase. Pero sa Bible, ito lang ka klase na mention. Okay? Ang story wala eh. Okay, so, ibig sabihin dito, ma-define mo dito, na naa siya lahi-lahi na meaning ang love sa Bible. So, pag tao na po yung pangutanon, who is this person, is a dictionary will also help. Ang tawag na po, interpretation. So, you are interpreting the passage of the Bible. Karon, pag na-interpret na nimo, kung tananin mo ang pangutana, so dito pa lang ka ready to apply. Pero paano mo apply? Ingani, dili ka pwede maka-apply pag dili nimo ma-incorporate ang imuhang studies. Kung saan tawag ito nga incorporate, ibig sabihin na ngani, tanani mo nga question nga na itubag, imuha na siyang incorporate mo para mamuha nimo ang itawag itong na idea. So, ang tawag na ito, sa theological, theological term, ang tawag na ito, is exegetical idea. Okay? Pag musulti ang exegetical idea from the word exegesis, meaning idea sa writer. The way you incorporate ang imuhang study, imuha na siyang makita na imuha na siyang tanawon, imuha na siyang tawag ni kaning sektor na dito ganito. Ang imong i-analyze kung unsa din ang gustong ipasabot sa writer. Okay, so ibig sabihin, for example, Philippians 4:13, determining its context, nagsugod sa verse 10. Kung imong baon ng idea nito, kung yan yung idea, Paul is saying, okay, sa iyang audience, na mabuhat niya tanan sa ministry pag natuto ang isang tao na kontento. So that is the exegetical idea. So karon, pag mabuhat mo na ang iyang idea, so now you can apply. So karon, paano mo na siya ma-apply sa tuwa karon? Universally. Okay? So sa pag-apply na ito, niya, dapat magpakita na ito, ang tawag na ito, ng fallen condition. Okay, paspas mo tayo. O, sakto lang. Okay, kasi muna pa, nangyayayon lang kung paspas tayo. Nani? Sa Philippians 4:13, context na is verse 10. Kung gusto kang i-interpret, you gather your data, okay, tapos mo siya incorporate, paano mo kung unsa ang iyang emphasis. That is what we call exegetical idea. So, leading na ka for your application.
Karon simple lang ang point ni Pablo dito. Ana siya, walay imposible sa ministry sa isa ka Kristohanon na kontento diha ang Kristo. Mo lang iyang idea. Mo lang iyang exegetical idea. Karon, paano mo na sa iya mo? Pag mo-apply ka, kailangan nimo tanawon ang fallen condition. Ayaw pa kakag-apply.